ang mga chikiting o mga bata po, alam naman natin, mahilig sa sweets, lalo sa mga candies at chocolates, di ba? Lalo na tayo ng bata tayo. Paalala lang po na ang lapis sa pagkain ng candies o anumang matatamis po ay maaring maging banta sa ngipin ng mga bata. Tama ka dyan, Profi, at kaya sa mga mommies out there, kung make sure na nababantayan po ninyong oral health ng inyong mga anak. At para makatulong dyan, ay alamin po natin ang mga tips at iba pang notes na ibabahagi sa atin ng dentist sa si Doc Benji de los Reyes. Magandang umaga po, Doc Benji. Welcome Magandang to umaga RSP. po. Good morning. Good morning, Doc. Welcome. Doc, ano ba ang tamang gulang o edad kapag tayo ay dapat nang bumisita sa doktor at ipa-check up ang ating mga ngipin? Nire-recommend po namin na pag tumubo na po yung first na ngipin ng bata or before mag-first birthday yung bata, kailangan na pong mag-visit sa dentist para alam po natin kung normal po ba yung pagtubo ng ngipin at yung health ng gums ng ating anak. Ayun ha. So dapat pala ay maidala na agad ng mga mommies natin, ano? Yeah, before Yung first kanilang birthday mga po. anak. Before yung year 1 ng ating anak. Or paano po ba yung tamang pag-isipilyo, Doc, ng mga ngipin? Kasi all we know is like 3 times a day, ano? And dapat Yes. ang sinasabi na pag-toothbrush ng mga Yes, bata. tama naman po yung 3 times a day, pero twice is enough po. Ang kailangan po nating bantayan ay hindi yung frequent, dapat yung tamang pagsisipilyo. Sa mga bata po, kailangan po ginagabayan po ng ating mga magulang at least hanggang 9 years old para tama po yung pagsisipilyo ng bata at malinis ng tama yung kanilang mga ngipin. Ako feeling ko mali naging turo sa akin. Bakit? Kasi Ano ba? ganun ako dati. Paano ba Doc? Ganun dapat ba yung dapat? flow? Usually po, bus technique yung tinatawag po namin. Pero yung circular motion po, okay Wala na. akong tinama. Hanggang ngayon, mali ba? Circular motion. Yes, kasi yung ngipin po natin hindi po siya diretso. Okay. So kung ibabrush po natin siya ng diretsong ganyan, pwede pong madamage yung pinaka-outer layer ng ating ngipin. Okay. Sa pagpili ng toothbrush, tama ba? Dapat soft yung Yes po, bristles? if I'm not dapat mistaken? soft bristles para nga hindi po madamage yung ating ngipin at hindi ma-irritate po yung gums natin. Yung iba kasi, ang ginagawa, pag ganyan, nagkakaroon ng dugo sa gums. Opo. So, mali pala yun. Yes po. Pag may bleeding naman na po, is sometimes indication na po yun na may gum disease or yung tinatawag po nating gingivitis or pamamaga. Pala. Yes Ano ba yung po. conjunctivitis mo nakuha? Gingivitis po or Ayun. pamamaga po ng ating gilagid. Yun po ay minsan meron na pong bad oral hygiene or dumi po sa ating ngipin. May bacteria po kasi doon na nagkukos po ng pagdurugo. Okay. Yung flossing naman. Napaka-importante po. Yan po yung ating hindi sinasama sa oral care routine po natin na akala ng iba, toothbrush is okay na. Kasi yung toothbrush po, hindi niya po natatanggal lahat. So, kailangan po ng floss para po hanggang sa gum line po is natatanggal po yung mga sira at may mga dumi. May tamang paggamit din po ng floss, hindi lang basta up and down, kasi pwede pong madamage yung ating gums. Anong tamang way? Kailangan po sundan yung shape ng ngipin po. Okay. Oo. Para po hindi po siya madamage yung ating gums. Sa bagay, no, very important nga yung mag-floss muna bago toothbrush or teeth brush kasi maraming ngipin, di Toothbrush. ba? Dapat po, yun po, nirecommend po namin na mag-floss muna before mag-toothbrush. Ganun pala. Yes. I'm doing it the other way around. Pag naguhugas ka ng pinggan, minsan kapag ano lang siya, higasan mo lang siya ng parang foam and then the dishwashing liquid, may mga stains na natitira. Mga So, dumi, ang mga ginagawa debris. natin sa una, meron mo tayong ginagamit na pang is-is para matanggal siya. So, Yes. parang floss, Yes tapos po. toothbrush. And then mouthwash. Kailangan mag-mouthwash. Nirecommend ko din bilang isang dentista na after po ng toothbrush, hindi na po siya magma-mouthwash. Hindi na. Spit or iluwa na lang po. Kasi may fluoride content po yung ating toothpaste na kailangan po ng ating ngipin para tumibay at mapangalagaan ng ating ngipin. Spit na lang, hindi na kailangan ng water sa pagmumog. Or Yung mga iba po hindi po kayang hindi magmumog po. Okay. So nagmumumog po sila. Pero para Pwedeng hindi na magmumog. para makuha po yung full potential ng toothpaste, pwede pong hindi magmumog. Pero spit dapat iluwa. inom daw ako. Opo.
Paano pag nainom, Dok? Okay na naman yun, di ba? Ma-upset lang po yung ating child kung sakali. Eh, lalo na pag umaga, naman pagising yun. natin, toothbrush agad tayo. Ang breakfast po natin ay toothpaste. Actually, tama po yung after mong magising, mag-toothbrush po before kumain. Ayun, dapat. Before kumain. Yes po. okay. Kasi po meron pong mga bakterya po dyan pag tulog tayo. So ibig sabihin, mas marami pong bakterya dyan kasi nga tulog po tayo. Okay. So mas maraming bakterya. Pag gising mo, pag kumain ka, nagiging food nung bakterya na yon yung pagkain. So dapat tanggalin mo muna yung mga Kaya yung bakterya. taste bud ko, parang mag-iiba yata. Wag naman after toothbrush, kain agad. Yun. Hindi, siguro Dok, ang gagawin ko na lang kay toothpaste diet. Anyway, Doc, ano naman po mga maaring gawin ng isang bata o kabataan kapag nagkaroon na po siya ng sira o bulok ng ngipin? Wag po nating antayin na masira po or sumakit na po yung ngipin kasi pag sumakit na po yung ngipin, ibig sabihin malala na po yung problema. So Ang sakit para na. sumakit na po ang lahat, wag lang ngipin. Totoo. Opo. Totoo naman. So habang maaga po, kailangan pong dalhin ang mga bata sa dental clinic para ma-familiarize na din po sa setup ng clinic. Kasi minsan po, di ba, natatakot yung bata magpa-clinic kasi hindi sanay. Di ba naman, pupunta na lang kapag namamagana. Oo, yun po Hindi yung naman mali. mabubunot yan, Doc, di ba? At saka kapag itim na yung mga ngipin, marami akong Ayun. nakikita rin yung mga bata. Parang Yes may mga kalamay na naiwan minsan pasintabi mo sa breakfast. Yes Okay, po. how frequent na dapat po pa-check up yung mga bata sa dentist? Twice a year po. Every 6 months po dapat. Okay. So sa ating mga magulang out there, ano pong inyong mga panghuling paalala para po sa oral health ng kanilang mga anak? Ayun nga po, gaya po ng sinabi ko, ugaliin po na mag-visit sa dental clinic twice a month at gabayan po ang ating mga anak sa pagsisipilyo at pag-aalaga po ng ating ngipin. Consult always the expert. ah. Yes. So, maraming salamat po, Doc Benji de los Reyes, sa mga advice at paalala na ibinahagi niyo sa amin tungkol sa oral health ng mga chikiting. Ugaliin po natin na bantayan ng dental routine ng ating mga anak at Yes. nasunod ang regular na pagbisita sa dentista para iwas cavities from eating too much sweets and candies. Thank you, Doc Benji. Thank Thank you Doc. po. Thank you.